Magandang umaga po sa inyo mga Ginoo. Ako po si Dr. Jose Reyes at sa loob ng mahigit 30 taon, ang aking naging pasyon ay ang tulungan ang mga kalalakihan na harapin ang mga natatanging hamon at pagkakataon na kaakibat ng pagtanda. Nais ko kayong kausapin ngayon hindi lamang bilang isang doktor, kundi bilang isang katuwang sa inyong paglalakbay tungo sa kalusugan. Sa bawat umaga, milyon-milyong Pilipinong kalalakihan na higit sa 10 taong gulang, mga mabubuting tao na nagsisikap gawin ang tama para sa kanilang katawan, ay hindi namamalayang sinisira ang kanilang sigla bago pa man sila kumain ng almusal. Hindi ito dahil sa asukal at hindi rin dahil sa bacon. Ito ay ang mismong inumin na pinagkakatiwalaan ng marami sa inyo na malusog, nakagiginhawa at mabuti para sa puso ang tsaa. Opo, tama po ang nabasa ninyo. Ang simpleng tasa ng tsaa na inyong iniinom tuwing umaga ay maaaring ang lihim na saboteur ng inyong enerhiya, ng inyong testosterone at ng inyong pagkalalaki. Ngayon, hawiin natin ang tabing sa isang paksa na matagal nang napabayaan. Pag-uusapan natin ang 7 partikular na tsaa na maaaring dahan-dahang sirain ang inyong performance, pababain ang inyong mga hormone level at pawiin ang ningas na nagpapadama sa inyo na kayo'y buhay. Malamang na nasabihan na kayo na ang mga tiyaang ito ay mabuti para sa inyo, isang matalinong pagpili para sa pamamahala ng timbang o pagbabawas ng pamamaga. Ngunit sa likod ng mabuting payong iyan ay isang hormonal na bitag, isa na napakahalaga para sa mga lalaking higit sa 100 na maunawaan. Sa mga susunod na minuto, malalaman ninyo kung aling 7 tsaa ang dapat ninyong isaalang-alang na alisin sa inyong mga kabinet simula bukas. Ang kaalamang ito ay makakatulong sa inyong maibalik ang malusog na daloy ng dugo, balansehin ang inyong mga hormone at bawiin ang intimate power na marahil ay inakala ninyong tuluyan nang nawala. At hinihimok ko kayong manatili sa akin dahil ang ika-6 sa ating listahan ay ang pinakakagulat-gulat sa lahat. Ito ay isang tiya na pinaniniwalaan ng karamihan sa mga lalaki na lubos na ligtas, ngunit sa katotohanan, maaari nitong tahimik na sinisira ang inyong mga erection mula sa loob. Bago tayo magsimula, kung seryoso kayo sa pagprotekta ng inyong kalusugan, enerhiya at performance pagkatapos ng edad 60, maglaan ng sandali para mag-subscribe at i-on ang notifications. Ang layunin ko ay magbigay sa inyo ng payong suportado ng doktor na partikular na idinisenyo para sa inyo. At nais kong maging isang pag-uusap ito. Kung ang aking ibinabahagi ay tumatatak sa inyo, pakitype ang 1 sa mga komento sa ibaba. Kung hindi naman i-type ang 0, ang inyong feedback ay napakahalaga at narito ako para makinig. Simulan na natin. Sa number 1, licorice root tea, ang pampatay ng testosterone. Ang unang tsaa sa ating listahan ay madalas na hindi napapansin, ibinebenta bilang isang natural at nakapapawing lunas. Ngunit para sa mga kalalakihan sa ating pangkat ng edad, maaari itong magsilbing parang switch na pumuputol sa testosterone na nagnanakaw ng inyong sigla bilang lalaki. Ang tinutukoy ko ay ang licorice root tea. Hindi ko malilimutan ang isa kong pasyente, si Mang Francisco. Dumating siya sa aking opisina na lubos na naguguluhan.
Isang lalaki sa kanyang huling bahagi ng 60s, ginagawa niya ang lahat ng tama, kumakain ng malinis, nananatiling aktibo, at ipinagpalit pa niya ang kanyang kape sa umaga para sa herbal tea. Ngunit ang kanyang enerhiya ay nasa pinakamababang antas na wala ang kanyang gana sa pakikipagtalik, at ang mga morning erection ay isang malayong alaala na lamang. Nang suriin namin ang kanyang pang-araw-araw na gawain, ang salarin ay nakatago sa harap mismo natin ang kanyang paboritong tasa ng licorice root tea. Ngayon, naiintindihan ko kung bakit ito'y nakakagulat. Ang licorice ay madalas na ipinagdiriwang bilang isang natural na lunas para sa masamang tiyan, masakit na lalamunan o pamamaga. Ang hindi alam ng karamihan sa mga lalaki ay ang licorice root ay naglalaman ng isang mabisang compound na tinatawag na glycyrrhizin. Para sa mga lalaki, lalo na sa mga higit sa 60, ang compound na ito ay maaaring mapanganib dahil mabilis nitong pinabababa ang testosterone. Sa katunayan, ipinakita ng mga klinikal na pag-aaral na ang pag-inom ng licorice root sa loob lamang ng 1 linggo ay maaaring maging sanhi ng pagbagsak ng mga antas ng testosterone ng higit sa 25%. Hindi iyan isang maliit na pagbaba lamang. Ito ang katumbas sa hormonal na pagpindot ng preno sa inyong pagkalalaki. Ang pinakamasaklap na bahagi ay hindi ito nararamdaman ng karamihan sa mga lalaki hanggang sa nagawa na ang pinsala. Napapansin na lamang nila ang isang mabagal na paghina, ang kanilang competitive edge, ang kanilang pagnanasa, ang kanilang pisikal na lakas, at ang kanilang kumpiyansa ay tila nababawasan. Nakakadismaya ito dahil tila napaka-inosente. Naniniwala kang gumagawa ka ng isang malusog na pagpili, ngunit ibang-iba ang sinasabi ng iyong katawan. Kung ikaw ay higit sa 60 at ang licorice tea ay isang pang-araw-araw na gawi, maaaring hinaharangan mo ang mismong hormone na nagbibigay lakas sa iyong sigla. At ang licorice ay simula pa lamang. Ang susunod na tsa sa ating listahan ay mas mapanlinlang dahil sikat ito sa pagpapakalma ng katawan. Ngunit paano kung tahimik din nitong pinapatay ang iyong pagnanasa? Sa number 2, peppermint tea, sobrang pagpapalamig. Mayroong hindi maikakailang ginhawa sa isang mainit na tasa ng peppermint tea. Ito ang uri ng inumin na tila ganap na hindi nakakapinsala kahit nakapaki-pakinabang, lalo na pagkatapos ng mabigat na pagkain o sa isang nakaka-stress na araw. Naiintindihan ko, ako mismo ay nasisiyahan sa isang tasa nito sa gabi noon. Ang amoy nito ay sariwa, magaan sa pakiramdam, at mayroong kakaibang pagpapalamig na nagpaparamdam sa iyo na may ginagawa kang mabuti para sa iyong katawan. Ang katotohanan, para sa mga lalaking higit sa 10, ang mismong epekto ng paglamig na iyon ay maaaring lumalamig ng higit pa sa inyong panunaw. Nagsimula akong makapansin ng isang pattern ilang taon na ang nakalilipas nang may mga lalaking pumupunta sa aking opisina na naguulat ng mababang libido, kawalan ng morning arousal, at isang pangkalahatang pakiramdam na hindi konektado sa kanilang pagkalalaki. Kalmado sila, oo, ngunit halos sobrang kalmado, tila hiwalay. At hulaan ninyo, ang peppermint tea ay isang paulit-ulit na tema sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Sinusuportahan ng agham ang mga obserbasyong ito. Ipinakita na ang peppermint
ay nagpapababa ng mga antas ng luteinizing hormone LH, isang kritikal na hormone na ginagamit ng iyong utak upang senyasan ang iyong mga bayag na gumawa ng testosterone. Kapag humina ang senyas na iyon, bumabagal ang produksyon ng testosterone. At kapag bumaba ang testosterone, nagbabago ang lahat, ang iyong mood, ang iyong muscle tone, ang iyong tibay, at ang iyong mga ereksyon. Hindi ito nangyayari sa isang gabi lang, kaya ito'y napakahirap mapansin. Iniinom mo ito, araw-araw iniisip na ito ay isang malusog na gawi habang tahimik nitong hinihinaan ang apoy na nagpapadama sa iyong pagiging ikaw. Kung ang isang tasa ng peppermint tea gabi-gabi ang iyong paraan upang mag-relax, marahil ay oras na para pag-isipang muli. At kung sa tingin ninyo ay nakakagulat na ang peppermint, maghintay kayo hanggang sa marinig ninyo ang susunod. Isa ito sa mga pinakasikat na tsaa sa buong mundo at maaaring tahimik nitong sinisikip ang daanan ng dugo sa inyong sirkulasyon. Sa number 3, black tea, ang lihim na sabotahe ng stimulant. Ang black tea ay isang inuming walang kupas. Ito'y pamilyar, bahagi ng ating pang-araw-araw na tradisyon. Marahil, lumaki kayo na nakikita ang inyong ama na iniinom ito tuwing umaga, o marahil ito ang naging pamalit ninyo sa kape nang magpasya kayong bawasan ang mas matapang na caffeine. Marami na akong nakausap na lalaki sa aking opisina na buong pagmamalaking ipinapaliwanag kung paano nila tinalikuran ang mabibigat na bagay at lumipat sa black tea para sa kalusugan ng kanilang puso. Lagi kong pinupuri ang pagsisikap na iyon. Ngunit pagkatapos ay tatanungin ko sila kung kumusta ang kanilang enerhiya, kung ano ang pakiramdam nila sa umaga. Kadalasan, mayroong isang paghinto para mag-isip. Kita ninyo, ang black tea ay nagpapakita ng isang tahimik na problema, lalo na para sa mga lalaking higit sa 60. Hindi lamang ito tungkol sa caffeine, bagaman bahagi iyon ng problema. Ito ay ang kombinasyon ng caffeine at tannins na maaaring humantong sa pagsikip ng mga daluyan ng dugo at pagbawas ng daloy ng dugo, lalo na sa kung saan ito pinakamahalaga para sa isang lalaki. Ang mga ereksyon ay tungkol lahat sa malusog na sirkulasyon. Kapag ang daloy ng dugo ay limitado, ganoon din ang performance, ngunit hindi lang iyon. Maaari ring makasagabal ang black tea sa pagsipsip ng magnesium, isang mineral na talagang kritikal para sa pagpapanatili ng malusog na antas ng testosterone at kalusugan ng vascular. Sa paglipas ng panahon, ang caffeine ay maaari ring bahagyang magpataas ng cortisol, ang stress hormone. Ang mataas na cortisol ay isang kilalang kaaway ng testosterone. Pinipigilan ito, binabawasan ang nitric oxide, mahalaga para sa mga erection, at nag-iiwan sa iyo ng pakiramdam na pagod at hindi konektado sa iyong katawan. Mayroon akong mga pasyente tulad ni Mang Tomas, isang 80 taong gulang, na akala niya ay gumagawa siya ng tamang pagpili para sa kanyang kalusugan sa pamamagitan ng paglipat sa tsaa. Hindi ko siya masisisi. Ngunit kapag ang iyong inumin sa umaga ay dahan-dahang tinatapyas ang iyong balanse sa hormonal at daloy ng dugo, hindi na ito isang mas ligtas na pagpipilian. Ito ay isang nakatagong bitag. Gayunpaman, kahit na ang mga epekto ng black tea ay maaaring mukhang banayad kumpara sa susunod, mayroong isang buong kategorya ng mga tsaa
na nangangako na linisin at dalisayin ang iyong katawan, ngunit sa katotohanan, maaaring inaalis nila ang mismong mga sustansya at hormone na kailangan mo upang gumana. Continue. Sa number 4, mga detox tea, isang panloloko na sumisira sa inyong tiyan at mga hormone. Kung meron akong piso para sa bawat lalaki na nagsabi sa akin na nagsimula siyang uminom ng detox tea para maging mas malusog, mabibili ko na siguro ang lahat ng mapanlinlang na produktong ito mula sa mga tindahan para lang maprotektahan kayo mula sa mga ito. Nauunawaan ko ang pang-akit. Ang pangako ng paglilinis ng iyong sistema, pagbabawas ng ilang kilo, at pakiramdam na mas magaan ay tila eksakto ang kailangan natin habang tumatanda. Ngunit ang hindi napagtatanto ng karamihan sa mga lalaki ay ang mga tinatawag na detox tea na ito ay hindi nagpapagaling sa inyong katawan. Tahimik nila itong sinisira. Naaalala ko, ang isang partikular na pasyente, si Mang Ben, isang retiradong bumbero na kasing tigas ng bato. Nagsimula siyang uminom ng isang sikat na detox tea tuwing umaga dahil nangako ang kahon ng mas mahusay na panunaw at mas maraming enerhiya. Sa paglipas ng panahon, gayunpaman, napansin niyang mas pagod siya, hindi gaanong nakatutok, at sa kanyang pagkadismaya, ganap na nawala ang kanyang gana sa pakikipagtalik. Inakala niyang ito ay dahil lamang sa pagtanda, ngunit nang masusing tingnan ang tsaa ang salarin. Karamihan sa mga detox tea ay puno ng matatapang na halamang gamot tulad ng senna o dandelion root na nagsisilbing malakas na diuretics at laxatives. Maaaring maging dahilan ito upang maging mas magaan ang iyong pakiramdam pansamantala sa pamamagitan ng pagpilit na ilabas ang tubig sa iyong sistema, ngunit mayroon itong malaking kapalit: dehydration, kawalan ng balanse sa electrolyte, at matinding iritasyon sa iyong bituka. Ang inyong bituka ay higit pa sa isang digestive tract. Ito ay may pangunahing papel sa pag-regulate ng inyong mga hormone. Kapag ang inyong bituka ay namamaga o nawalan ng mahahalagang sustansya, direktang tinatamaan ang kakayahan ng inyong katawan na gumawa ng testosterone, bumababa ang inyong mga antas ng nitric oxide, at lahat mula sa inyong enerhiya hanggang sa inyong mga erection ay nagsisimulang bumaba. Ang pinakapanganib na bahagi ay ang mga tsaang ito ay ibinebenta bilang ligtas at kapaki-pakinabang. Ngunit ang pangmatagalang epekto ay hindi detoxification, ito ay pagkaubos. At kung sa tingin ninyo, ang tanging lugar na kailangan ninyong pag-alala tungkol sa soy ay sa tokwa o mga protein bar, ang susunod na tsaa sa ating listahan ay magiging isang panggising. Hindi lamang ito tungkol sa kung ano ang nasa tasa, ito ay tungkol sa kung paano nito ginagaya ang isang hormone na maaaring dahan-dahang nakawin ang iyong pagkalalaki. Tsaa number 5, mga soy-based herbal tea, ang sobrang dami ng estrogen. Ito ay malapit sa puso ng marami sa mga dedikadong kalalakihan na nakatrabaho ko sa loob ng maraming taon. Ginawa nila ang kanilang makakaya upang mamuhay ng malinis, pagbabawas sa pulang karne, pag-iwas sa labis na asukal, at pagpili ng mas maraming pagkaing halaman. Kaya kapag ang isang timpla ng tsaa na naglalaman ng soy ay lumitaw sa tindahan na may etiketang mabuti sa puso,
o mahusay para sa malusog na pagtanda. Hindi na sila nag-iisip ng 2 beses. Tila ito ang perpektong pagpipilian. Ngunit para sa mga lalaking higit sa 60, maaari nitong tahimik na baguhin ang iyong buong pundasyon ng hormonal sa maling direksyon. Ang soy ay naglalaman ng mga compound na tinatawag na phytoestrogens na mga kemikal na mula sa halaman na ginagaya ang mga epekto ng estrogen sa katawan. Narito ang kritikal na bahagi. Habang tumatanda ang mga lalaki, natural na nagsisimulang magbago ang paraan ng paghawak ng ating katawan sa mga hormone. Dahan-dahang bumababa ang mga antas ng testosterone habang ang estrogen ay maaaring maging mas nangingibabaw. Kung hindi ka mag-iingat, ang pagdaragdag ng pang-araw-araw na dosis ng mga soy-based na tsaa ay maaaring mas lalong ikiling ang balanse. Ang resulta, mas kaunting mas ng kalamnan, mas maraming taba sa tiyan, mas mababang gana sa pakikipagtalik, at mas malambot na mga ereksyon. Mayroon akong isang ginoo sa kanyang unang bahagi ng 70s, isang lalaking nagngangalang Mang Miguel na lumapit sa akin dahil sa pagkadismaya. Kumakain siya ng tama, naglalakad araw-araw, at umiinom ng sa tingin niya ay malusog na herbal teas. Ngunit may isang bagay na tila lubos na mali. Tumaas ang kanyang timbang sa paligid ng kanyang tiyan, nawala ang kanyang libido, at hindi na niya nararamdaman ang kanyang sarili. Sinuri namin ang lahat, at naroon ito nakatago sa harap mismo natin, mga soy-based na tsaa 2 beses sa isang araw, araw-araw. Madaling makaligtaan dahil ang soy ay hindi laging lumalabas bilang soy sa etiketa. Minsan ito ay nakalista bilang soy lecithin, soy protein o isoflavones. Ngunit pareho ang reaksyon ng iyong katawan, mas maraming estrogen, mas kaunting testosterone, at isang mabagal at tuloy-tuloy na pagkaubos ng iyong sexual performance. Ngayon, kung iyan ay nakakabahala, maghintay lang. Ang susunod na tsa ay isa na itinuturing ng maraming tao na isang super T. Ngunit para sa mga lalaking higit sa 60, maaari nitong guluhin ang iyong atay, pigilan ang mga pangunahing hormone, at tahimik na sirain ang iyong performance. Sa number 6, matcha green tea, hindi ligtas tulad ng inyong akala. Ang matcha ay sumikat ng husto kamakailan. Nakikita mo ito kahit saan sa mga smoothie latte at sa mga wellness blog na nagsasabing ito ay isang superfood na lumalaban sa pagtanda at nagpapalakas ng enerhiya. At habang totoo na ang matcha ay mayaman sa antioxidants, madalas kong sabihin sa aking mga pasyente na ang sobra ay hindi laging mas mabuti, lalo na kapag ikaw ay higit sa 60. Isa sa aking matagal ng pasyente, si Mang Jorge, ay buong pagmamalaking lumapit sa akin na ipinapaliwanag kung paano niya pinalitan ang kanyang kape ng matcha matapos basahin ang tungkol sa mga kamangha-manghang benepisyo nito sa kalusugan. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay ang biglaang pagbaba ng kanyang enerhiya, ang pagiging malabo ng kanyang pag-iisip, at ang ganap na pagkawala ng kanyang mga morning erection. Lumalabas na ang matcha sa mataas na konsentrasyon na iniinom ay maaaring magdulot ng mas maraming pinsala kaysa sa kabutihan para sa ilang mga lalaki. Puno ito ng isang compound
na tinatawag na EGCG epigallocatechin gallate. Oo, ito ay isang makapangyarihang antioxidant. Ngunit sa malalaking halaga, maaari itong makagambala sa mga enzyme sa atay at ipinakita pa ngang nagpapababa ng aktibidad ng thyroid sa ilang pag-aaral. Kapag bumagal ang iyong thyroid, bumabagal din ang iyong metabolismo, ang iyong produksyon ng testosterone at ang iyong gana. Lahat ito ay magkakaugnay. At huwag nating kalimutan ang caffeine. Maraming mas matatandang lalaki ang nag-aakala na ang matcha ay banayad dahil ito ay isang uri ng green tea, ngunit ang matcha ay mas konsentrado. Para sa isang taong sensitibo sa caffeine o namamahala na ng mataas na presyon ng dugo o pagkabalisa, ang sobrang sipa na iyon ay maaaring magpasikip ng mga daluyan ng dugo at magbawas ng nitric oxide, ang gas na talagang mahalaga para sa malusog na daloy ng dugo at malakas na mga ereksyon. Walang kamalay-malay si Mang Jorge. Akala niya ay ginagawa niya ang pinakamatalinong pagpili para sa kanyang kalusugan. At iyon ang dahilan kung bakit napakamapanlinlang ng matcha. Meron itong korona ng kalusugan, ngunit sa ilalim nito, maaari nitong tahimik na sirain ang mismong mga sistema na sumusuporta sa iyong sigla bilang isang lalaki. Kung sa tingin ninyo ay mapanlinlang ang matcha, maghintay hanggang sa pag-usapan natin ang ating huling tsaa. Ito ay mainit, masarap at nakakaginhawa, ngunit sa loob ng iyong katawan, maaari itong lumikha ng isang perpektong bagyo na umuubos ng iyong enerhiya at nagpapatigil sa performance. Sa number 7, chai tea. Ang maanghang na saboteur, ang chai tea ay mayroong kakaibang alindog. Hindi ba ito ay mainit, mabango sa mga pampalasa at puno ng lasa? Para sa marami, nagbabalik ito ng mga maginhawang alaala ng pag-upo sa tabi ng bintana sa isang malamig na umaga, hawak ang isang tasa na parang mas ginhawa kaysa isang simpleng inumin. May mga pasyente akong nagsabi sa akin na ang chai ay nagpaparamdam sa kanila na buhay, panatag at maging payapa. Sa kasamaang palad, para sa mga lalaking higit sa 70, ang kapayapaang iyon ay maaaring may malaking kapalit. Hindi na pagtatanto ng karamihan na ang tradisyonal na chai ay hindi lamang tsaa. Ito ay isang tiyak na kombinasyon ng black tea, gatas, asukal at iba't ibang pampalasa. Habang ang bawat isa sa mga sangkap na iyon ay maaaring mukhang hindi nakakapinsala, ng mag-isa, magkakasama silang maaaring lumikha ng isang hormonal na bagyo sa loob ng tumatandang katawan ng lalaki. Una, mayroon kang black tea na tulad ng napag-usapan natin ay maaaring magpasikip ng mga daluyan ng dugo at magpataas ng cortisol. Pagkatapos ay darating ang idinagdag na asukal na nagpapataas ng iyong insulin, nagpapataas ng pamamaga sa buong katawan mo at dahan-dahang tinatapyas ang iyong mga antas ng testosterone. Susunod ay ang dairy na para sa maraming lalaki ay maaaring mag-trigger ng mga hormonal disruption at maging ng pagtaas ng mga antas ng estrogen. Panghuli, mayroon kang mga pampalasa tulad ng cardamom o clove na kapag kinonsumo sa malalaki at regular na halaga ay maaaring magkaroon ng banayad na epektong estrogenic. Bigla ang nakagiginhawang tasa na iyon ay nagiging isang recipe para sa hormonal na sabotahe. Naaalala ko ang isang lalaki sa kanyang kalagitnaan ng 60s, si Mang Roberto,
na pinahahalagahan ang kanyang ritual na pag-inom ng tiyay sa umaga. Ito ang kanyang pang-araw-araw na gawain, umulan man o umaraw. Ngunit nang pag-usapan namin ang kanyang kamakailan at nakakabahalang pagbaba sa sexual performance at enerhiya, hindi nagtagal upang pagdugtungin ang mga tuldok. Ang kanyang pang-araw-araw na kaginhawahan ay siya ring tahimik na magnanakaw ng kanyang sigla. Ito ang mga uri ng gawi na maganda sa pakiramdam, ngunit dahan-dahang sumisira sa atin sa pisikal na paraan. Iyon ang dahilan kung bakit sila napakapanganib. Hindi sila parang masamang pagpili hanggang sa dumating ang mga kahihinatnan. Ang kailangan ninyong gawin ngayon, sa ngayon maaaring nakakaramdam kayo ng halo-halong pagkagulat, marahil kahit na pagkadismaya. Sa totoo lang, magandang bagay iyan. Nangangahulugan itong nagmamalasakit kayo. Nangangahulugan itong nakikinig kayo. Karamihan sa mga lalaki ay hindi. Patuloy silang umiinom ng parehong mga bagay tuwing umaga, nagtitiwala sa mga etiketa ng marketing nang hindi namamalayan na ang pinaniniwalaan nilang nakakatulong sa kanila ay maaaring tahimik na sumisira sa kanilang lakas, pagnanasa at kumpiyansa. Nakita ko na ito ng napakaraming beses. Isang lalaking pumapasok sa aking opisina na pagod, nanlulumo at kumbinsido na ganito lang talaga ang pagtanda. Ngunit pagkatapos ng ilang simpleng tanong tungkol sa kanyang pang-araw-araw na gawi, madalas naming natutuklasan na ang isang bagay na kasing simple ng tsaa na kanyang iniinom ay isang salik. Iyan ay parehong masamang balita at mabuting balita. Dahil nangangahulugan ito ay isang bagay na may kapangyarihan kayong baguhin. Kaya narito ang inyong unang hakbang. Ngayon gusto kong pumunta kayo sa inyong kusina. Ilabas ang bawat kahon ng tsaa, bawat timpla, bawat lalagyan. Tingnan mabuti ang mga etiketa para sa mga salitang tulad ng licorice peppermint black tea detox, soy matcha o chai. Kung makita ninyo ang mga ito, gusto kong itabi ninyo sila. Ang mga tsaang iyon ay maaaring umuubos ng inyong mga hormone, naghihigpit sa inyong daloy ng dugo, at pumipigil sa inyo mula sa enerhiya at intimasya na nararapat sa inyo. Pagkatapos gumawa ng isang mulat na desisyon na magbago. Simulang tuklasin ang mga tsaa na talagang sumusuporta sa katawan ng isang lalaki pagkatapos ng asensama, mga tsaa na tumutulong sa iyong makaramdam na gising buhay at ganap na naroroon muli sa iyong sariling balat. Huwag hintayin na maipon ang pinsala. Kung mas maaga ninyong gagawin ang pagbabagong ito, mas maagang tutugon ang inyong katawan. Ngunit aling mga tsaa ang ligtas? Alin ang maaaring aktwal na makatulong sa pagsuporta sa mga ereksyon, enerhiya at sirkulasyon, lalo na sa mga mas matatandang lalaki? Iyan ang ibabahagi ko sa inyo sa hinaharap. At maniwala kayo sa akin. Ang mga ito ay hindi lamang malusog, sila ay makapangyarihan. Konklusyon at isang aral sa buhay. Kung umabot kayo hanggang dito, nais kong taos-pusong magpasalamat. Hindi lamang sa panonood, kundi sa sapat na pagmamalasakit sa inyong sariling kalusugan upang kwestiyonin ang mga bagay na sinabi sa inyo na mabuti para sa inyo. Nangangailangan iyan ng tapang, at para sa mga lalaking higit sa 10, ang ganoong uri ng kamalayan sa sarili ay ang inyong pinakadakilang
yaman. Marami tayong napag-usapan, ngayon 7 tsaa na tila hindi nakakapinsala kahit na malusog, ngunit maaaring tahimik na sirain ang inyong mga hormone sirkulasyon at sigla. Nakita ko ito mismo sa aking mga pasyente, mabubuting lalaki, na ginagawa ang lahat ng tama ngunit nahihirapan pa rin sa pagkapagod, mababang libido at mas mahinang mga ereksyon dahil ang problema ay nagtatago mismo sa kanilang tasa. Licorice, root peppermint, black tea detox, blend soy-based tea, matcha at chai, lahat sila ay mukhang ayos lang sa umpisa. Ngunit kung hindi kayo mag-iingat, maaari nilang pababain ang inyong testosterone, higpitan ang kritikal na daloy ng dugo at guluhin ang balanse ng inyong mga hormone. Ang pinsala ay hindi nangyayari sa isang gabi. Ito ay mabagal banayad at napakadaling isisi na lamang sa pagtanda. Ngunit ang pagtanda ay hindi ang kalaban. Ang kakulangan sa kaalaman ang kalaban. At ang magandang bahagi nito ay ngayon alam na ninyo. Ngayon, maaari na kayong pumasok sa inyong kusina, sa inyong grocery store, at sa inyong pang-araw-araw na gawain ng may mas malinaw na pananaw. May kapangyarihan kayong protektahan ang inyong katawan mula sa tahimik na sabotahe na ito at ibalik ang lakas na nabubuhay pa rin sa loob ninyo. Narito ang mahalagang aral sa buhay na nais kong iwan sa inyo ngayon. Ang inyong kalusugan, ang inyong pagkalalaki, at ang inyong enerhiya ay hindi nawala. Sila ay naghihintay lamang sa inyo na gawin ang mga tamang hakbang. Ang maliliit at may kaalamang pagbabago, tulad ng pagpapalit ng tsaa na inyong iniinom, ay maaaring lumikha ng isang malakas na epekto na nagbabago sa lahat ng iba pa. Kaya pakiusap, huwag kayong tumigil dito. Magpatuloy kayo, patuloy na matuto. Gusto kong marinig ang inyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. Ano ang pinakagumulat sa inyo sa ating napag-usapan ngayon? Ang inyong kwento at ang inyong mga tanong ay mahalaga. Siguraduhing mag-subscribe upang hindi ninyo makaligtaan ang ating susunod na video kung saan ating tatalakayin ang eksaktong mga tsaa, pagkain at gawi na natural na makapagpapalakas ng inyong testosterone at makatutulong sa inyong maramdaman muli ang inyong sarili, malakas, matatag at ganap na buhay. At pakiusap, ibahagi ito sa isang kaibigan, isang kapatid, o sino mang lalaki sa inyong buhay na kailangang marinig ang mensaheng ito. Maaari ninyong baguhin ang kanyang buhay.